Pinarangalan pa nga siya talaga. Ewan na nga ba kung ano talagang nangyayari sa mga taong ito. Kabigla. Kung sino pa yung gumagawa ng mga kalokohan sa bansang Pilipinas, sila pa yung pinaparangalan. Yo! What's up mga kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan na naman natin itong patungkol kay Renico, no? Dahil sila ngayon ang dumadagdag pa sa ingay sa mga issue dito sa Pilipinas. Pag-uusapan at magre-react tayo sa mga ginagawa nilang kalokohan. Sa mga pinapalabas nilang fake news, sa mga balita. Tapos pinarangalan pa siya mga kaibigan. Alright? But before that, thank you so much po ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa mga videos natin na ina-upload dito sa YouTube natin. And guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at saka yung TikTok account po. Alright, so umpisa na natin to. Let's go! So yun na mga kaibigan, kamakailan lang sa last post natin, pinag-usapan natin itong si Renico. Si Renico ay isang batang politiko at abogado na kumakatawan sa sektor ng kabataan sa Philippine House of Representatives. Kilala siya bilang aktivista at leader, no, estudyante na tumututok sa mga issue ng edukasyon, kabataan at panlipunang pagbabago. Kung papakinggan natin, ang ganda ng kanyang parang pinaglalaban or yung kinabibilangan niya. No? Kasi nga sa title itself, ano ba? Sabi nga dito siya yung tumututok sa mga issue ng edukasyon, kabataan, at panlipunang pagbabago. So ito no, kung titignan natin edukasyon, kabataan, panlipunang pagbabago. So parang yung next generation dapat dito talaga yung pangangalagaan nila. Pero iba ang nangyayari. Ano? So ngayon yung nakaraan, yung naulat sa balita na isang estudyante dito sa Manila namataan, nakita sa sa kabundukan or kagubatan ng Occidental Mindoro. Walang iba si Chantal, isang Phil-Am na babae na nakita siya doon mismo sa bundok. Tapos sinasabi nila sa balita, meron daw silang research doon sa probinsya ng Mindoro. Imagine, nag-aaral ka sa Metro... Ay, hindi nga siya nag-aaral sa Metro Manila pala. Base sa akin pagkaka-research sa kanya. Okay, so sa ibang bansa talaga siya. So, hindi talaga siya dito. Okay, so ito yung naano ko sa kanyang informasyon. So, yun nga, nag-aaral siya sa University of Maryland, Baltimore Country. So, UMBC. Diba? So, hindi talaga siya dito. May course siya yung course niya ay Bachelor of Science in Psychology. Ayon sa Philippine Star at iba pang lokal na ulat, siya ay nagtapos sa kursong Psychology sa University of Maryland, Baltimore Country. So, ibig sabihin, wala talaga siya dito. So, ibig sabihin, lumalabas lamang mga kaibigan na wala talaga siyang kaalam-alam sa issue or kung ano man yung kinakaharap talaga ng bansang Pilipinas. Tapos dito siya magkakalat. Talagang halata lang talaga na nirecruit siya ng mga tiwaling CCP and PA para maging kasangkapan din sa panggugulo sa gobyerno natin at the same time at saka sa mga nagpapahamak sa mga kabataan. Yes, we all know na wala talagang hindi talaga perpekto yung government talaga natin, administrasyon ngayon. Nakaka-disappoint talaga. Totoo po yan, real talk po. Ang daming katiwalian, madaming pinagtatakpan na mga sangkot sa korupsyon, pinagtatanggol. Tapos ang gusto pa nila ipakulong yung mga lumalaban sa mga katiwalian at pinapalabas pa nilang masama. Diba? So yun, yun. So, andun na tayo mga kaibigan na talagang pangit talaga yung administrasyon natin ngayon. Pero ito nga ang ginagawa ng mga CPP and PA is nagre-recruit at nagbe-brainwash ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan dito sa buong Pilipinas. Okay? So ngayon, nagkaroon ng tawag nito ng balita na sinasabi na pinarangalan pa itong si Renico. Okay? Pinarangalan pa siya. Doon ako nagtaka. Dito, sinasabi niya na
na yun nga na pinaglalaban niya. Sabi pa dito sa post niya, Kabataan Party List, siya yung leader po nun, si Renico. Kabataan Party List nananawagan sa militar na umalis na sa Mindoro at tigilan ang red tagging. Paano aalis yung mga militar sa Mindoro? Doon kayo nang gugulo sa mga taong wala namang kinalaman at dinadamay nyo pa. So yun yung panawagan. Ang lakas ng tama na itong mga di ko alam kung nag-iisip sila. Hindi ba nila naiisip nila Renico na sila yung nakakagulo? Sila yung magdadala sa kapahamakan ng mga next generation, especially mga kabataan. Okay? So nakakalungkot lang ba't ganyan? Sila nakaupo sa actually di naman sila na talaga nanalo sa sa Congress. Pero pinaupo sila. So napaka-bias talaga. So yun nga, mabalik tayo dito sa issue nila na nananawagan siya na paalisin yung mga militar. Tapos sa Occidental kayo manggugulo tsaka sa Oriental Mindoro. Nung nakaraan, last year lang, mga ilang buwan na nakakaraan mga kaibigan, maraming na bulabog sa Oriental Mindoro din kasi nga maraming mga kabataan na hindi naman taga doon na nagrarally. At naikibaka sila na kasi meron mga estudyante rin doon na di ko alam kung talaga nag-aaral pa na nakipagbarilan na naman sa mga militar natin. Doon sila nang gugulo sa kabundukan. Ngayon may mga pumunta roon na mga estudyante, mga kasapi ng mga party list na ito. At doon sila nagrally sa Oriental Mindoro. Ngayon, pinapalabas nila sa balita na pangit na yung ginagawa ng militar, sila ang nananakot, nanggugulo. Ang nanggulo lang naman talaga doon, sila yung mga CPP-NPA. At meron din video, na patunay, di ko nga alam, di sila nahihiya sa ginagawa nila, na mismong mga taga Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ay sinusuka sila. Nagwuwelga na rin yung mga lokal doon na umalis sila doon dahil hindi sila nakakatulong sa probinsya ng Mindoro. Tapos idadamay pa ng mga tiwaling ito, yung mga kabataan sa Mindoro para makapag-recruit na naman sila para makasapi or ipang front na naman nila labanan. Ay ginugulo ng mga CPP-NPA at kayong mga taga-kabataan sa ating Tagalog ay mga recruiter ng mga kabataan. Mga kaibigan, lumayas kayo! Hindi namin kayo kailangan! Sa mga kabataan ngayon, mga kaibigan, ayan, beware po. 2026 na, open our minds na po. Okay? Hopefully, yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa bansa natin, is maging eye-opener po to sa inyo para hindi na kayo basta-basta ma-recruit ng mga ganitong tao. Hindi sila nag-iisip talaga ng maayos kasi. At ito isipin nyo, kung may pinaglalaban kayo, na wala namang masama sa mga pinaglalaban ng bawat isa kasi karapatan natin yan bilang Pilipino. Pero make sure din na tama at hindi po kayo ipapahamak ng sasalihan ninyong party list. Then imagine na lang na sa Metro Manila yung gobyerno na kung yung mga taong nilalabanan ng mga activists. Tapos bakit sa kabundukan sila pupunta magtatago at makipagbarilan? Ba't di na lang idaan sa tama at andito naman sa Metro Manila, bakit kailangan pa nilang pumunta sa kabundukan? So meaning, meron talaga silang intensyon na lasunin yung mga tao sa iba't ibang probinsya na akala nila is katulad pa rin ng dati. Guys, iba na po ang panahon ngayon, malawak na po ang internet at laganap na rin po ang social media. Hindi nyo na po basta-basta mauuto at mabibrainwash yung ibang tao kahit na nasa kabundukan pa. Okay, kaya maging aware po tayo sa mga ganitong tao. Tapos meron pa nga dito sa post nga nila na nasabi dito, Kabataan Party List nananawagan sa militar na umalis na sa Mindoro at tigilan ang red tagging. Ito pa, ayon sa grupo, lubhang masama ang nagiging epekto ng ginagawa ng militar sa mga kabataan. Tingnan nyo, binabaligtad talaga nila. Sila nga yung nagdadala ng kaguluhan at nag-recruit. Dinadala pa nila yung mga taga-ibang lugar na kabataan doon sa iisang lugar at doon manggugulo. Diba? Yung mga militar, nagbabantay lang yan para
mapanatiling maayos at payapa yung lugar na yon. Okay? Hindi naman yan bigla-biglang mamamaril ng mga sibilyan. Di ba? So, itong mga CPP, NPA, mga, yun nga, naturing nga talaga talagang ano sila, rebelde. Kasi nga, humahawak din sila ng matataas na baril. Di ba? Yung matataas na kalibre ng baril. Di ba? So, tignan natin yung mga comment. No? Babasa lang tayo ng ilang comment ng mga netizens sa post nila. Ano? Sabi dito, ayan, ang dapat dyan, kasuhan lahat ng party list na NPA na sumasahod pa sa kamara. Only in the Pilipinas, bulok ang sistema ng gobyerno ngayon, lalo na yung COMELEC. Diba? Ito pa yung isa. Sa ating mga kasundaluhan, dyan na lang kayo. Gagawa po kayo ng detachment para titigil na ang mga kaliwang grupo. Kasi kawawa talaga ang mga magulang pag hindi tumigil ang mga yan. So, iilan na lang sila kahit pa nag-rally sila sa Metro Manila, iilan na lang talaga sila. Kasi nga, wala nang gano'ng naniniwala talaga sa kanila. Dahil nga, mulat na rin talaga yung kaisipan ng maraming Pilipino ngayon. And take note, hindi na po tayo katulad ng mga way back 90s, 80s. Social media na po ngayon mga kaibigan. Kaya nakakapagtaka lang, ba't ganito mag-isip tong si Renico? Ano, parang wala sa tamang pag-iisip at halatang-halata na binabaligtad niya. Kahit ano pang ipalabas ninyo sa mga bayaring media, hindi nyo na po maluloko mga Pilipino kasi nga marami ng social media, kahit sino is pwede nang kumuha ng video at i-post, no? I-post sa mga kanilang social media platform. Diba? So kayo mga kaibigan, sa mga viewers natin, ano yung thoughts ninyo sa pinag-uusapan po natin ngayon? Kaya nawa, mga kaibigan, sa lahat na may mga anak dyan na nag-aaral sa mga iba't ibang eskwelahan, gabayan po natin ang ating mga anak. Okay? Para hindi ma-recruit ng mga ganitong taong mag-isip. Sila po talaga yung nagkukos ng kaguluhan din sa bansa natin. Ano po yung thoughts ninyo? I-message po ninyo dito sa comment box po natin. And once again, thank you so much po ulit sa lahat po ng mga sumusuporta sa channel natin. And sa mga hindi pa naman nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. So guys, hanggang dito na po ito and see you on my next vlog. Bye!